Panalangin po tayo mga kapatid. Salamat po sa mga biyaya niyo, Panginoon, sapagkat ikaw po ay mabuti sa aming buhay. Salamat po sa iyong kalooban sa amin. Patawad po sa aming pong mga kahinaan, mga pagkukulang po sa inyo. Bigyan niyo kami ng kalakasan ngayong umaga, Panginoon. Buksan niyo ang puso namin sa iyong mga salita, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan natin mga kapatid, the gift of love. Pag sinabi pong gift of love, may kinalaman po sa regalo, pag-ibig. Ngayon pong buwan ay ipinagdiriwang ng mga tao, lalo na po yung mga puso-puso dyan, ang Valentine's Day. Alam niyo po ba, hindi naman po nagsimula yan sa Bible. Kasi ang kwento niyan, daw si Valentin ay yung kwento niya, naalala niyo po yung kwento niya na pinana daw ni Cupido yung kanyang kabalintina. Ayun siya na yun. Ang kwento po niya, yan po isang ori po ng idols o Diyos-Diyosan, kasi po ang ano po niyan ay si Saint Valentin ang nagpano pala. Pero sa totoo po, sinabayan lang po natin yung topic, yung pagdiriwang, para ipaliwanag naman natin yung ibig sabihin ng love. The gift of love. Ang ating pong text ay John 3 verse 16. Tingnan po natin. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin po natin dito, kapag po ang isang tao ay nagmamahal, di po ba siya ay nagbibigay? Wala pong taong nagmamahal na hindi nagbibigay. At ganun po ang katangian ng Diyos. Kapag po siya ay nagmamahal, siya po ay handang magbigay. At ang kanya pong ibinigay, yung pinakamahalaga po, yung kanyang anak. Pag isasalarawan po natin ang kanyang pag-ibig, mga kapatid, binubuo na po ito ng pagpapatawad ng Diyos, pagpapalo ng Diyos, alam niyo po ang ganun, pagtutuwid. Kasama na po dito yung pag-iingat sa atin ng Panginoon. Kasama na rin dyan yung provision ng Panginoon, pagpapagaling sa karamdaman, paglalayo sa anumang kapahamakan. Yan po ay saklawlat po ng pag-ibig ng Diyos. Ayan. Maraming tawang hindi po natutuwa kapag siya ay pinapalo o di kaya itinutuwid. Ang pakiramdam po ay hindi yun pag-ibig ng Diyos. Yun po ang kanilang pakiramdam. Pero sa totoo po, pag-ibig pa rin po yun ng Diyos. Pansinin po natin dito, sa pamamagitan po ng kanyang pag-ibig, mga kapatid, ipinakita niya sa atin kung gaano ka kalaki o kahalaga sa Kanya. Sa pamamagitan po ng kanyang pag-ibig sa atin, pinapakita dito na kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Na tayo pong mga taong kanyang nilikha. Nilikha po, una si Adan, syempre. Yung hininga ay galing sa Panginoon. Tapos si Eva, hanggang sa dumami ang tao. Hanggang nagkasala po ang tao, si Adan at si Eva. At nahiwalay po sa Panginoon. Nakaranas po sila ng karamdaman, kahirapan, gawa po ng kasalanan. At
Dumating po ang panahon na sabi ng Genesis 6 verse 5, nakita ng Diyos na labis na ang kasamaan ng tao. Wala na itong iniisip na mabuti. Dumating po sa ganun po ang kalagayan po ng tao. Pero pansinin po natin, hindi po minsan nagbago ang pag-ibig ng Panginoon. Ayan. Nagkasala po ang tao, pero yung kanyang pag-ibig, mga kapatid, ay gumawa ng paraan ang kanyang pag-ibig para po ang isang taong makasalanan ay magkaroon po ng pagkakataon na makapagbagong buhay sa pamamagitan po ng kanyang anak. Ayan. Ang kanyang anak po, alam naman po natin na siya po ay namatay sa krus, nalibing at muling nabuhay. Sapagkat wala pong ibang paraan ang tao para maligtas, kundi sa pamamagitan po ng kanyang anak. Ang nagbayad po ng ating pong mga kasalanan. Subalit, ang pagbabayad na ito ng kasalanan sa atin ng Panginoong Hesus ay e-epekto lamang doon sa sampalataya. At kapag ang tao hindi sumampalataya, siya ang magbabayad ng kanyang kasalanan doon na sa impyerno, doon sa kapahamakan. Di po ba nakakalungkot na bagay po yun, mga kapatid? Ayan. Bakit po napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Dahil po, kung walang pag-ibig ang Diyos sa atin, tayo po ay hiwalay, o sa English po ay lost. L-O-S-T, lost. Yun. Pag-aralan po natin yung salitang L-O-S-T na yan. Why is God's love essential for us? Because without God's love, we are lost. Tayo po ay hiwalay sa Kanya. Yung letter L, kung wala ang pag-ibig ng Panginoon, life without purpose. Ang ating buhay ay walang layunin. Walang kahulugan ang buhay kapag wala ang pagmamahal po ng Diyos. Maaaring maghanap po tayo ng kasiyahan sa mga makamundong bagay tulad ng mga kaibigan, material, kayamanan, at iba pa. Pero wala pong sasapat, mga kapatid. Walang makakapuno doon sa puwang sa ating puso. Kasi tayo po, naghahanap kasi tayo ng kapayapaan. At ang makakatugon lang po nito, mga kapatid, ay walang iba ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi po ito kayang tugunan ng kayamanan, ng pera, ng katanyagan. Hindi po masapatan yung kakulangan na yon. Kahit po ang mga tao po ay yumaman, pansinin po natin, wala pong kakontentuhan. Bakit? Wala pong Panginoon sa kanila. Pero, okay naman po, mga kapatid, na tayo pagpalain ng Panginoon kung yun po ang kanyang kalooban. Pero tandaan po natin na kung wala ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, wala po tayong layunin sa ating buhay. Ayan. Tatanda lang po ang tao, tapos ipapamana pa niya dun sa kanyang susunod na lahi yung kanyang kasamaan. Wala pong purpose ang kanyang buhay. So, iba't ibang uri ng kasamaan po. Parang, kasi yun ang kanyang, sa tingin po yun ang makakapagpasaya. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po talaga yun ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan. Ang Diyos lang po, mga kapatid. Ayan. Sabi po ng Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Tayo po ay kanyang nilikha sa kanyang pangalan, sa kanyang kaluwalhatian upang magbigay sa kanya ng karangalan. Yun po talaga yung reason, mga kapatid. Magbigay sa kanya ng karangalan. Kaya nga po, ano man daw ang ating ginagawa, kumakain man, umiinom,
gawin po sa ikararangal ng Diyos. Ayan. Laging isipin natin na ikararangal ng Panginoon yung ating mga ginagawa, mga kapatid. Kaya salamat po tayo sa Panginoon kasi yung kanyang love nagkaroon ng purpose yung buhay natin. Alam na natin ngayon kung bakit tayo nabuhay, para maglingkod sa Panginoon. Amen. At maglingkod sa ating kapwa. Yun yung purpose. Noon, ang purpose lang natin noon, maaring tumulong sa kapwa pero hindi maglingkod sa Diyos. Ang purpose po talaga ay yung paglingkuran ng Panginoon. Kaya, kung wala ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, mga kapatid, kung titingnan natin, maaring mas marami na tayo ngayong mga masasamang nagagawa o walang layunin yung ating pagpapagal. Pero dahil sa Panginoon, ito po ay nagkakaroon ng halaga. Next, yung letter O, mga kapatid. Overcome by fear and anxiety. Overcome by fear and anxiety. Ang ibig sabihin po nito, pinaghaharian daw po tayo ng takot at pagkabalisa. Ayan. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo po ay natatakot, mga kapatid, na babalisa. Kapag wala ang pagmamahal ng Diyos, ang takot at pagkabahala ang namamayani sa buhay ng tao. Ayan. Walang kapayapaan na nagmumula sa buhay natin. Wala tayong kapayapaan kung wala ang pag-ibig ng Panginoon. Ang takot, ang kabiguan, ang ating nararanasan. Pero sabi po ng unang 1, chapter 4, verse 18, walang takot sa pag-ibig. Ang perpektong pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Ngunit kapag wala ang kanyang pagmamahal, ang tao ay nananatiling nakakulong sa takot at kawalan ng seguridad. Kaya nga po, mga kapatid, hindi tayo po binigyan ng Panginoon ng espiritu ng kaduwagan o takot. Ang ibinigay po sa atin na espiritu ng pagiging anak. Kaya nga pansinin niyo po, kung wala ang pag-ibig ng Diyos, lagi tayong balisa, mga kapatid. Sobra tayong balisa. Balisang-balisa tayo sa kakainin at darangtin. Pangalawa, balisa tayo dun sa magkaroon lang tayo ng mga karamdaman. Parang sobrang balisa na tayo. Parang takot na takot tayo sa mga nangyayari. Sa mga, kunwari, ay masamaan niya, ganyan, ganito. Mayroon na niyang masamang mangyayari kapag ginawa mo yan. Kapag naglagay ka niyan, kapag nagkain ka niyan. Ayan. Yan po, gawa po yan ng takot. Pansinin niyo po, mga kapatid, sa patay maraming ganyan. Huwag ka niyang kakain ito. Huwag ka niyang magsusuot ng ganito. Bakit? Yun po ang sinasabi ng walang pag-ibig ng Diyos. So, bakit naman e-epekto yun sa tao na nananampalataya sa Panginoon? Amen. Natandaan ko po nung namatay yung tatay ko, nawala na yung di po ba yung kandila na namatay na. Nagkuha ako ngayon ng bagong kandila. Sabi ko, nasaan kaya posporo dito? Wala. Kunin ko. Kumbaga yung tinatawag na sinusuldot ganun. Ang sama lang pakinggan. Sinusuldot dun sa nag-aapoy. Ginanon ko, sabi nung nandun ay, huwag magdudugsong-dugsong. Sabi ko, hindi po totoo yan. Hindi po mangyari yan. Ay nag-pray po ako. Kasi, nasabi niya yun, kasi hindi niya nararanasan yung love of God. Hindi niya yung maramdaman, kasi ang pakiramdam niya, na may masamang mangyayari.
Di po ba? Kung titingnan po natin, bakit naman magdudugsong-dugsong kung hindi pa naman kalooban ng Diyos? Kasi ang Diyos po talaga, siya ang nakakaalam kung kailan tayo kukunin. Hindi po ang pamahiin ang magdidikta sa atin sa tao na siya ay kukunin na ng Panginoon. Sadya talaga po yung itinakda na ng Diyos ang kamatay ng tao. So, kapag wala ang love ng Panginoon, balisang-balisa po ang tao. Balisang-balisa. Yan. Pero pansinin po natin, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, walang takot sa pag-ibig ng Panginoon. Yan. Supurihin po ang Panginoon na pinalaya po tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Tatakot pa po ba kayo kapag may mga ganyang mga event na nangyari? Huwag ka inyong pumunta dyan, may sakit ka. May sakit ka lang, di ka na pupunta ay mating ka lang naman. Huwag ka inyong magsuot niyan, ng pula. Natandaan ko, pag dito bawal ang pula, nung doon sa Albay, pwedeng pula. Iba-iba ang mga sinasabi. Kasi po yun, gawa po yun ng takot. Yun po ay dahil sa hindi maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Yan. Kapag wala ang pagmamahal ng Diyos, tayo ay spiritual na malayo sa Kanya. At walang paraan ang pakikipag-ayos o pagpapatawad. Ang pagmamahal ng Diyos na ipinapakita sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus, ang tanging tulay upang maibalik tayo sa Kanya. Kapag wala ito, tayo ay nananatiling hiwalay at sa ating lumikha at hindi mararanasan ang Kanyang presensya o ang kagalakan ng buhay na Kanyang iniaalok. Sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 2, "But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Sa Tagalog po. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya magkalayo kayo. Yan ang dahilan kaya ang mga dalangin ba hindi niya pinakikinggan. Yun talaga pong kasalanan po ang reason. Kung bakit po mga kapatid, hiwalay po ang tao sa Diyos. Hindi niya maranasan ang Panginoon. Kaya po siya takot na takot. Kaya balisang-balisa siya. Yan. Nabalita po yung nagpakawala daw ang North Korea ng isang missile. Tapos maaari daw bumagsak dito sa South China Sea nung matagal na yon. Alam niyo po, may isang tao na sabi niya ay tatamaan daw yung lugar nila. Sabi ko nung, totoo po yun. Alam ko. Sabi ko naman, bakit tatamaan? Ay kalayo-layo ng North Korea. Kasi baka daw doon tumama. Alam niyo po, hindi nakatulog. Tagal. Dinala po yun sa mental hospital. Yun lang ang reason, yung doon daw tatama yung missile ng North Korea. So bakit po? Kasi nga po, yung takot, grabe ang takot. So pag hindi talaga, tatakutin ka talaga ng nangyayari. Tama po. Pag hindi mo talaga alam ang katotohanan, hindi mo alam ang pangako ng Panginoon, matatakot ka sa mga nangyayari. Pero tandaan po natin, kontrolado lahat po yan ng Panginoon. Amen. Yan. Yung pong sinabi ko pong yun, totoo po yun. Di ko lang sinabi kung sino ang pangalan. So, kung wala ang pag-ibig ng Panginoon, letter, ano na po tayo? T. Trapped in sin and hopelessness. Sa Tagalog po ay tayo po ay bihag ng kasalanan at walang pag-asa. Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.
Kapag wala ang pagmamahal ng Diyos, ang tao ay nananatiling nakatali sa kasalanan at walang paraan upang makalayo o makatagpo ng pag-asa. Kung walang pag-asa ng kaligtasan, wala ng paraan upang makalabas sa kalagayang ito ng kawalan ng pag-asa. Kung walang pag-asa po, nahihirapan ka nang makalabas. Pero dahil merong pag-asa ang Panginoong Jesus, yung kanyang love, mga kapatid. Maraming tao po ang alam lang sa love ng Panginoon kapag siya ay tama ako sa ganito, talagang mahal na mahal ako ng Panginoon. Ay, may nagbigay sa akin ng ganito, talagang love na love ako ng Panginoon. Nag-wish, ay talagang love ako ng Panginoon. Pero pag siya na ngayon ay medyo kasakit, medyo napahiya, feeling niya hindi yung love ng Panginoon. Kasi po ang love ng Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos, kasama na po yung pagtutuwid sa atin, pag-aayos sa atin. Pinapahintulot niya na mangyari sa atin yung mga pagtutuwid para po tayo ituwid. Kaya nga sabi po niya, binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon upang tayo makapagsisi at makapagbagong buhay. Nung wala pang sakit, normal lang sa mga masasamang gawa, nagkasakit, tawag siya sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. So, yun yung way ni Lord eh. Ganun siya kung magmahal. Kasi kung hindi mangyayari yon, hindi tatawag yung taong yon. So, kaya po, pinahintulot na mangyari. Yan. Yan po yung love ng Panginoon. So, kung wala ang pag-ibig ng Panginoon, bihag po tayo ng kasalanan, walang pag-asa. Hirap na hirap po tayong makalaya. Yan. So, ano nga pong pinag-aralan natin mga kapatid? Kung wala ang pag-ibig ng Panginoon, ang ating buhay ay walang halaga. Pinaghaharian tayo ng takot at pagkabalisa. Hiwalay po tayo sa Diyos. Bihag po tayo ng kasalanan. Next po nating pag-aaralan mga kapatid. Ano naman daw po yung biyayang matatanggap natin ng galing sa kanyang pag-ibig? What are the blessings we receive from God's gift of love? Alam niyo po yung love ng Panginoon, blessing po yan sa ating mga kapatid. Sabi po ng Ephesians 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sabay pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang abad. Yan. Yun po yung blessing ng kanyang love, pagtubos. Ayan. Pagpapatawad sa atin. Blessing po yan. So, napakalaking himala yan. Yan ang himala ng kanyang love, ng kanyang pag-ibig, yung pagpapatawad. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus, ang ating mga kasalanan ay pinatawad at tayo ay nilinis mula sa lahat ng ating pagkakamali. Ang ating relasyon sa Diyos ay muling naitatag at tayo ay ginawang mga tagapagmana ng kanyang kaharian. Ang kanyang pag-ibig ang nag-aanyaya sa atin na tumanggap ng kanyang pagpapatawad at magpatuloy sa buhay na may kalayaan. Ayan, yan po yung blessing ng kanyang pag-ibig. So, tinubos tayo ni Kristo doon sa sumpa ng kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Ayan. Parang ganito po yan. Nakakilala na tayo sa Panginoon.
tayo ngayon ay isa ng mananampalataya. So, siyempre ito pong Diablo o si Satanas po, accuser po siya eh. Muli niya tayong gustong ibalik doon sa dati nating buhay. Kaya mga kapatid, dapat po tayo maging matalino sapagkat nandun na tayo sa blessing eh. Bakit babalik pa tayo doon sa sumpa? Kaya nga mga kapatid, tinubos na tayo ng Panginoon. Kaya nga, nandun na tayo sa pagpapalay. Bakit tayo tatalikod pa sa Panginoon? Bakit tayo lalayo pa sa Diyos? Ay pagpapala na yan sa iyo. Eh kasi po ang dami pong problema, ang dami pong pagsubok, ang dami pong hindi magandang nakikita ko, ganito, ganyan. Hindi matatapos yun. Kahit sa ibang church, nangyayari din yun. Kasi yun, pinahintulot ang Diyos, yun ay part ng pagsubok sa atin upang makita natin kung sino ang mas mahalaga sa atin, ang Panginoon ba o yung dati nating masamang gawa. Kaya mga kapatid, magpatuloy na tayo bilang tayo mga tinubos ng Panginoon. Sikapin po natin huwag na tayong tumalikod sa Kanya. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Ayan, magpatuloy po tayo sa Kanya mga kapatid. Ayan. Next po, ano pa po ba yung blessing ng Kanyang pag-ibig? Overflowing provision and abundance. Nag-uumapaw na pagpapala at kasaganaan. Yan po ay blessing po yan mga kapatid. Philippians 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Alam na alam niya po ito at ibibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen. At mula sa Kanyang kayamanan, sabi doon, bibigay niya ang ating mga kailangan. Pero tandaan natin mga kapatid, kasi itong Philippians 4:19, huwag tayong basta ka-claim agad, bibigay ng Diyos ang aking pangangailangan. Kung didiretsuhin niyo po yung verse na yan, at upang may magamit kayo sa pagtulong. Pansinin natin, kung pala tayo ay mapagbigay, matulungin, lalo na sa gawain ng Panginoon, lalo na sa mga ginagawa ng Panginoon, talagang nandun yung ating pagtulong sa ating mga kapatid sa Panginoon, makakilala sa Panginoon, ay patuloy niyang ibibigay yung ating pangangailangan na makatulong. Yan po ang mababasa niyo sa Philippians 4:19. So, kapag pala po tayo naging bukas ang palad sa pagbibigay sa Panginoon, lalo po niya itong pasasaganain para meron pa tayong magamit sa pagkakawang gawa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdadala ng kasaganaan at provision sa lahat ng ating pangangailangan. Yan, physical, emotional, at spiritual. Yan po ang pagpapala ng Diyos. Tayo ay makakilala sa Kanya. Tumatag yung emosyon natin, hindi na tayo masyadong sakitin. Tayo ay pagalingin ng Panginoon, yung physical po natin. Ayan. Yan po ay dahil po sa Kanyang pag-ibig. Ang Kanyang pag-ibig ay nagsisiguro na wala tayong kakulangan sa lahat ng mga bagay na kailangan natin para sa buhay at kabanalan. Dahil sa Kanyang pag-ibig mga kapatid, iniiwas po niya tayo sa masama. Inilalayo tayo sa gawang masama at tayo po ay tinuturoang mabuhay na banal. Kung may mga panahon ng kasaganan o kahirapan, ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako na siya ay magbibigay at mag-aalaga sa atin. Lalo po niyang iniingatan mga kapatid ang ating pong mga pinagkukunan para lalo po tayo pagpalain ng Diyos kung ito po ay nagagamit sa Kanya. Ayan.
So, kung matututunan lang po natin yung principle noong pagbibigay sa Panginoon. Yung pagbibigay sa Panginoon ay una dahil doon sa pagsunod natin ng may pag-ibig. Pangalawa, kasama na rin yun dun sa sinasabi ng Filipos 4:19. Kasama yun sa pinoproteksyonan ng Panginoon. Kunwari is nagtatrabaho ka, yung nakikita ng Panginoon yung pagbibigay mo sa Kanya. Pinoproteksyonan niya yung trabaho mo dahil nakikita niya yung iyong mga ibinibigay sa Kanya. Yan. Next po, victory over fear and anxiety. Yan, tagumpay po sa takot at pagkabalisa. Yan. Nakaranas na po ba kayo nang hindi kayo makatulog? Tapos wala kayong kapayapaan, pero nanalangin kayo, worship kayo, naramdaman niyo yung pag-ibig ng Panginoon, tapos na-relax kayo. Yun po ay blessing ng Panginoon. Sabi po ng 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Walang takot ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Sapagkat ang takot ay bunga ng parusa. Kung natatakot daw po, hindi po yan larawan ng tunay na pag-ibig. Ang perpektong pag-ibig ay ng Diyos ay nagtatanggal ng takot. Nagtatanggal po ng takot, hindi nagdadagdag ng hayabangan. Baka naman masuprahan ng confidence. Sama naman po, nagyabang na, ay kaya ko yan. So hindi naman po ganon. Nandun naman po yung pagtitiwala sa Panginoon. Kapag tayo ay mayroong kapayapaan sa kanyang pag-ibig, hindi na natin kailangang matakot sa paghukom, pagkatalo o sa mga hindi alam na hinaharap. So, hindi po natatakot sa parating na ay baka ako maiwanan ng Panginoon, baka mag-rapture na, baka dumating ng Panginoon, maiwanan na ako. Pag naaalala natin yun, saka lang tayo nag-aayos ang buhay. Kasi takot na takot po tayo, pero kung tayo po ay habit na natin ang mag-ayos ang buhay at talagang tuloy-tuloy tayo sa Panginoon, hindi po tayo makakaranas ng takot, kundi po kapayapaan. Ayan. At hindi rin tayo makakaranas ng takot sa pang-aalipin ni Satanas. Di po ba ay baka ang sakit kong ito ay maging ganito na, maging ganito na. Ayan. Kasi alam naman natin na nagkakaroon tayo ng kapayapaan kapag meron tayong pag-ibig ng Panginoon. Ayan. Letter E na po. Kasi po yung acronym po yung love. So yung kanina ay LOS. Acronym ng LOS, L-O-S-T. Ito naman pinag-aaralan naman natin ay acronym ng love. So yung letter E na po, empowerment to love others unconditionally. 1 John 4:11, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Sabi dito mga minamahal, tayo inibig ng Diyos, magmahalan tayo sa isa't isa. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang magmahal ng walang kondisyon. Yun po, dahil po yan sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nagmamahal ng walang kondisyon. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin kahit tayo hindi karapat-dapat, kaya naman tayo rin ay tinatawagan na ibalik ang pag-ibig na iyon sa iba, lalo na sa mga taong mahirap mahalin. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, natututo tayong magpatawad, magbigay at magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Yun pala yun mga kapatid, dahil po pala yun sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sabi niya,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Alam niyo po, bising-bisi ang tao nung mga panahong ang Panginoong Yesus ay ipapako na sa krus. Ang sabi ng iba, yung iba busy sa pagpapayaman, yung iba naman busy sa pag-uusig sa Panginoon. Busy sila, pero hindi nila alam ang talagang mangyayari sa kanilang buhay kapag sila'y namatay. Habang ang Panginoong Yesus naman ay ginampanan yung pagpako sa krus sa Kanya. Pansinin niyo po yun, dahil ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ayaw niya tayong magkaroon ng kapahamakan sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, tanggapin natin siya hindi lang tagapagligtas. Yung pinag-aralan po namin ng Merkules. Hindi lang tagapagligtas ang buhay mo. Pag sinabi kasing tagapagligtas, yung parang hingian mo lang siya o kailangan mo lang siya. Panginoon, pagalingin niyo ako. Panginoon, gusto kong mapunta dyan sa langit. Ingatan niyo ako. So, ang pagpapatunay pala na tayo maliligtas, alam niyo po, kapag ginawa natin siyang Panginoon. Yun pala yung ebidensya na meron tayong kaligtasan kapag siya'y Panginoon natin, kapatid. Yung salitang Panginoon, yun na yung naghahari sa atin. Siya na yung nasusunod. Na kaya kahit pa dumating ang suliranin sa atin, nakikita yung pagbabago pa rin sa atin, sa ating buhay. Kahit dumating yung tukso sa atin, nandun yung pag-iwas natin mga kapatid, dahil dun sa pagiging Panginoon natin sa Jesus. Kung hindi natin Panginoon sa Jesus, ganito po ang mangyari. Baliwala sa atin ang ganitong pagsamba. Hindi tayo sasamba, hindi tayo susunod sa Panginoon. Ang masusunod po ang ating sarili. Kaya pansinin niyo po, kitang-kita naman kung talagang Lord mo ang Panginoon, tayong lahat. Pag nakikinig ka ba ng mensahe, nakapokus ka sa salita ng Panginoon, o nasa cellphone, nandun ang isip mo sa laro, o meron akong pupuntahan. So, kitang-kita sa ating sarili kung Lord talaga natin siya. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Makikita yon sa ating mga sarili. Kumbaga, nakatingin lang talaga tayo doon sa tayo po ay maligtas. Sabi nga nung pinsan ko, kahit daw wala siyang reward, basta siya daw ay mapunta sa langit. Kaya, yun, patuloy pa siya sa mga paggawa ng kung ano-anong gawain. Ginagawang bisyo niya. Pero, tanungin mo, pupunta ka ba ng langit? Oo. Sabi ko naman sa kanya, ang pagpunta ng langit, maging Panginoon mo sa Jesus. Iiwasan mo na yan. So, yun po, dun po kami laging nagtatalo noon. Kaya mga kapatid, ang pinag-aralan po natin ngayon ay the gift of love. So, sa oras na ito mga kapatid, nawa ang pag-ibig ng Panginoon ang bumago po sa atin. Kung po tayo nagkakasalap mga kapatid, tumingin tayo sa love ng Panginoon. Isipin natin na pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kung sa tingin mo, ikaw ay nawawala, nahulog, o nahihirapan sa buhay, nais kong ipaalala sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan upang magligtas at magbigay ng bagong pag-asa. Hindi mo na kailangang magpatuloy sa takot, pagkabahala, o kalungkutan.
Ang Diyos ay nag-aanyaya sa iyo na tanggapin ang kanyang pag-ibig at magbago. Hindi mahalaga kung anong klaseng buhay ang iyong pinagdaanan. Ang pagmamahal ng Diyos ay nag-aalok ng pagpapatawad, kaligtasan, at isang buhay na punong-puno ng layunin. Ayan. Yan po yung love ng Panginoon. So, tayo po tayo mga kapatid, awitan natin ang Panginoon. May naalala po ba kayong awit ng pag-ibig ng Panginoon? Ay, ako na lang po ang aawit. Alam niyo po ba yung John 3:16? Ay, hindi niyo pa po narinig yung awit na yan. Yung 1:3:16, inawit po yan. Sige po. Nakita ko, ang buhay ko pala'y walang kabuluhan. Kung sa sarili ko lamang ako aasa at mananahan, sino kaya makauunawa sa buhay kong itong walang kabuluhan? Gayon na lamang. Gayon na lamang ang pag-ibig mo, kaya ang buhay mo'y inialay upang ako ay mabuhay na kasama mo. Walang ibang daang susundan kundi ang iyong daang nilakaran. Laging may sikat ang araw sa piling mo, Panginoon, kailan pa man. Ito na nga po mga kapatid na laging may sikat ang araw kung titingnan po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kung tayo po ay pressure, stress sa buhay, meron po tayong mga nararamdaman. Look the love of God. Meron po siyang magandang plano sa atin. Meron po siyang layunin sa buhay po natin. Lumapit po tayo sa kanyang pag-ibig. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ayaw po niya na tayo po yung magkasala o malayo sa Kanya. Grabe po ang tindi ng pag-ibig ng Panginoon. Talaga pong yung Kanyang kamatayan sa krus ang talagang sobrang tindi ng Kanyang pagmamahal. Lumuha siya ng halos yung Kanyang luha, sabi doon ay dugo. Grabing hirap na naranasan ng Panginoon because of His love. Amazing love talaga ang ginawa ng Panginoon. Tapos ang ginagawa naman natin sa ating buhay, iwasan po natin lumayo po sa Kanya. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa iyong kalakasan, sa iyong mga salita. Isineselebrate ng maraming Valentine's sa pag-aakalang yun yung perfect love. Pero ang totoo, ang perfect love ay ang the love of Jesus, the love of God. Ito po ang great love, Panginoon. Lord, ito po ang isa-celebrate namin, Panginoon. Papasalamat po kami sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid sa umagang ito. Ingatan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po ng kalakasan. Nawa, patuloy mo kami pagpalain financially, materially, Panginoon. Pagalingin niyo po kami sa aming mga kahinaan at karamdaman. Pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Palain niyo po yung mga taga-Sabang na aming pong tinuturuan. Loobin niyo po na dumating ang panahon na sila po lumago sa pananampalataya. At yung po Panginoon mga taga-Sabang Labo, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ito pong church building na ito, Panginoon. Loobin niyo po na maipatapos na po, Panginoon. Ito po inyo ang ay mga puso na maging kusang loob ang aming pagkakaloob para po maipatapos na itong pagpapatrabaho ito, Panginoon. Mapapadira na po, Panginoon, malagyan po ng grills,
ng magandang bakod na bakal, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa mga biyayang binibigay niyo po sa amin. Salamat po. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon. Hinihiling namin sa inyo na pagpalain niyo po kami, maging sa aming mga ipagkakaloob. Ito po, Panginoon, ay maging kagalakan po sa amin. Buksan niyo po ang puso namin at pangunawa upang kami po ay makapagkaloob sa inyo ng maluwag, Panginoon. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.